ng mga fans na nandito ngayon. Ang Super Fam, ang Northern Lights. Pero may nararamdaman kagad si Bruce, ang init doon ha. Oh, parang ito palang normally pag mag-exercise ka, warm up muna. Ito yung warm up nila, parang sakitan agad para sa mga teams natin. Stretching agad. And you know what? For Aurora Gaming, nandun yung switch nila. They could be either be the aggressors or be the reactors dito sa laban. And for Onyx Philippines, mas gusto nila na sila yung mas agresibo kontra sa Aurora. And comparing their first blood rate nga, mas lamang pa rin ang Onyx. Pero look at this! Ayun na, nalamangan ata kagad si Renny J dito at nakuha na ng first blood. Ang Sigma jungler na si King Kong. Pero may bawi din na parehas na akuha ang parehas sa jungler. Oh, sabi kasi dito ng dalawang teams natin, punong-puno din yung venue. Kung sila nakakuha at nakasigaw yung fans nila, kailangan may sagot din yung team nila. So ngayon, 1-1 ang ating score. Kita natin for both teams, talagang kabisado din nila kung saan talaga mag-rotate. Pero to pinaka-interested ako, Joshi Kate, sa match-up ng Masha at saka Glue. Paano bang setup nito sa early game? Ikaw bilang Masha, ayaw mong tumambay dyan kapag glue yung katapat mo. Speaking of Turtle, nakikita nga natin na nakapwesto na mga players. We have Yue and the rest for Onyx Philippines naman. So gumamit ng flicker! Ayun na, papasukin na agad. Grab down, magagamit bang. Andun yung tol mula kay Demon Kite. Pero diretso lamang si King Kong dito sa unang bagong ng laban. Ilalayo na dito ni Kirk. Pero hindi na aabot si Demon Kite. At ang kupunan ng Rora ay paatras na nga rin. At naagaw ba yung green cam? Hindi ko napansin. Para naagaw yata, Naagaw pa. diniretso nila. So ngayon for Onyx Philippines, parang dumedire-diretso talaga para dito sa ating game. Now for Aurora naman, parang iniiwas muna nila yung team fight doon sa may gold lane. Ito naman yung pwesto nito, talagang pinantayan yung jungle. Ayaw talaga pag-alawin! Pero doon Shinabi Slap sa likod si Edward. Doon yung Thunder Clap. Pero si King Kong ay makunan din lang talaga. Brusco ay namatay. Napakatindi ng mga aksyon. Pero hindi mo natapos ang laban ito. Gagamitin dito yung shortcut. At ngayon ay si King Kong ay abutan din. Ready with a double. Habol ni Super Prince. Iaangat niya dito ang mga miyembro dito ng Team Aurora. At buhay pa rin. Pero not for long. Dahil si Demon kahit ang kukuha noon. Ito yung sinasabi natin na may switch yung Aurora. Right from the early game, wala pang ultimates yung chip, hindi pa sila pumapalag, pero meron pa rin tuloy na laban dahil alam ng Onyx Philippines medyo lalamang sila kapag may Kalea na kasama dahil dun sa heals na binibigay din ni Brusco. Ayaw awatin eh. Oy, awatin nyo naman itong dalawang kumuna na to. Talagang suntukan po, suntukan. Grabe naman talaga kasi kanina walk-in pa lang. Nakita na natin yung Wala katipikan ni Brusco tsaka ni Rene J. So parang yung energy yata ay nakuha din ng kanilang mga kakampi. Kung titignan natin, yung mga Aurora dito 1.6k gold against Onyx. So titignan naman natin yung labanan nung dalawa doon sa may top. Yung ating gold standard and even for Domeng, si Paldomeng. Parang ano pa to? Mamaya pa ba to? This gold lane matchup for Domenkite and Kelra, kailangan nila parehas ng sasama sa kanila para makuha yung power spike na gusto nila. And for Onyx Philippines, mas maganda yung kayang gawin ng isang Kalea over the chip kasi nga naman kung pick off lang yung gusto, kaya agad kunin ni Kelra yung Granger. But unfortunately for them, naka-purify si Domenkite. Unlike dito kay Kelra, naka-inspire lang, although meron siyang needles and flowers, may innate purify siya, hindi naman niya masyadong ma-purify yung pagdating ng 5 kapag naportalan siya. Kaya pala, pero ito after nila naman para sisimulan agad yung team fight! Sinama ka agad. Naku, hindi nakasabak. Aray ko. Itong si King Kong, ladies and gentlemen. May babalibag dito ang kupunan ng Aurora. Pero matras na rin si Brusco. Nakasali with the grab. Di makalapit si Super Prince kasi yung pokes mula sa Aurora ay talagang nanginginit dun sa mga laman-laman dito ng Onyx Philippines eh. Oh, grabe dito yung Aurora, no? Parang every time na meron silang pwedeng talunan, parang dumediretso agad. Sa bagay, meron ka naman talagang Varsity na kasama with Edward. Once ito para sa kanyang Masha, another turtle is gonna be secured by the Northern Lights. Onyx ngayon, medyo nagsastruggle na rin. Si King Kong nasilipin yung masecure yung kanyang jungle dahil laging nasisilip ni Rene J. Saka nagdo-double down din talaga yung kupunan ng Aurora Gaming when it comes to the team fights na nilalawakan nila eh. Every time na makita nila yung perfect target, lalong-lalo na si Rene J, na makita niya si King Kong doon sa turtle, okay na agad para sa kanya. Bigyan na natin to. Total, 4 naman tayong pwede pumunta. Oo nga eh. Tsaka gusto ko lang sabihin at gusto ko lang i-highlight available na ang Blades of Heptasis para kay Edward. Again, 3 item lang ang kailangan ng player na ito. Kaya namang 2 hits, mang 1 hit nito. Nakakatakot para sa Onyx Philippines. Ito yung dapat nilang masolusyonan eh. Oh, alam mo, going back doon sa Masha, no? Parang nga nakita kasi natin concept ng Masha. Alam mo yung sa security dogs. Ano yun? Tapos bibigyan mo ng scent
Parang ganun yung concept ng Masha na ito yung target mo, ito yung uunahin mo pagdating sa teamfight. At ang uunahin muna ngayon ni Edward is gonna be the turret naman sa may bottom lane. 5-1 yung score natin, 6 minutes, middle lane naman ang gustong sirain. But we have Onyx Philippines na talagang pipilitin na depensahan. Importante nga din naman talaga na ma-secure yung jungle dito ni King Kong. We're used to having a 4-1 split na yung jungle yung nakahiwalay. But this time for Aurora Gaming, si Edward yung nakahiwalay considering na kahit sino, dahil sa heptasis na meron siya, kahit sino, kaya niya nang bigyan at kaya niya nang pauwiin at the moment. Looking for the side of Onyx Philippines naman, ang gusto nila ay kumuha agad ng ganyan. So yun na, hindi yata nila magagalawin si Renji. Naibuhat, may alalabitawa pa rin yung shortcut. Mamamatay pa itong si Kirk. Yes, sir. Wow! Nakadalawa kaagad ang Northern Lights pero hindi pa pala tapos ang laban. Pwede na siya gamit na rin Domain Kite as well. Andun yung kanyang mga box. Pasok si Demon Kite. Papasok ni Edward with a shot and clap. Pero mapapa-flicker din siya palayo kasi masyado nang malalim yon. At parang ang lalim ng huhugutin ng Onyx dito. Oh, tsaka ano dito, yung Aurora parang every time after team fight, diretso na ulit sila na pagsira ng mga objective. Considering na turtle pa lang tayo, nasira na agad. Yung mid-lane turret, reset the plane na naman. Bato para sa side na Aurora. Okay, atras muna sila dito. Nagamit yung grab. Kaya lang may ipit na si Kirk. Sasamahan pa siya dito ng Onyx Philippines na yung zone. Wala kay Yue. Nakakuha si Kirk ng isa. Ngayon, ang magiging call ng Aurora ay umatras. Grabe itong laban na to. Okay, ngayon nakikita natin Aurora ina-attempt na kuhanin yung turtle. For Onyx naman, definitely medyo nag-ahabol sila para dito sa game. Ano bang kailangan nilang gawin para baliktarin yung sitwasyon ng laban? Kailangan nilang mag-adjust dito ng target, not Renny J. Not Renny J. Kanina nakita na natin na sinusubukan ni Brusco na bigyan yung chip. But unfortunately, na-cast pa ni Renny J yung kanyang portal at na-turn around pa ng Aurora Gaming yung laban. But looking at this turtle fight once more, yung pag-zone ni Yue, gamit yung kanyang feathered airstrike, really talks a lot for Aurora Gaming. Grabe. Ibang klase. Ganun kakasure na grabe yung nangyari kasi Oo, sabay din tayo na grabe. Imagine mo yun. Alam mo, gusto ko lang tingnan dito si Edward. Feeling ko matagal na nire-request ko kay Coach Master the Basics. Coach, pwede mo ba akong bigyan ng damage? Paisa lang. Paisa lang naman. Tsaka ano kasi sumakto kasi sinabi what happened Bella. Di ba si Edward yung sinisi doon? Oo nga. I told you to protect Bella, but you did not. Oh, wait lang. Ito, papaprotect mo ni Kirk yung sarili niya. Ayan mapaprotektahan, ilalayo. Uy, ang bilis naman talaga lumipad dito ni Yue. Pero andito na yung portal, andito na yung shortcut, ibabalibag na rin. With a Tsunami Slam, itong si Renny J ay namatay. At least kahit papano, medyo damage control to para sa kanila. Oh, tsaka ano ngayon na for Onyx naman, na paisa-isa sila na kumukuha ng kill against Aurora. Pero malaking kalamangan to considering na 8 minutes pa lang ng ating game. So parang yung power spike most probably ni Kelra na sinasabi ni Joshi Cakes kanina ay hindi pa ba natin talaga makikita for this time stamp? Right now, hindi pa Pero the good thing for Onyx Philippines is that wala pa namang death itong si Kelra. 0-0-2 on that 1-1. And typically, this is a healthy gold lane match-up pa din. Knowing na kahit nakafar sa si Yue, hindi pa rin niya matarget si Kelra with the positioning na ginagawa niya. And also, for Onyx Philippines, Super Friends as well, silang dalawa ni Brusco yung may kakayahan dito para i-dictate yung magiging tempo ng laban Is it gonna be the Tsunami Slam na mauuna o yung buhat lang ni Super Friends? Because they have to really scale or really layer their skills para mas maganda yung pick-off na magawa nila. For King Kong naman, at 2-2 KDA, this is very healthy pa din. Kahit pa sabihin natin dalawang deaths na siya, nakakuha na siya ng Hunter Strike, now going for that War Axe. Pag nabuo niya yon, possible na mag-halberd or pwede na rin siya mag-BOD agad for the damage output na hinahanap natin. Now, up na yung War Axe para kay King Kong. Feeling ko para din kay King Kong dito, kailangan siya mabigyan ng space ng mga teammates niya. Di ba normally, pagka naghahabol siya ng gold, binibigay sa kanya yung sides. Kaso makakatapat niya kasi si Kuya Edward. Oh, Yun nga I will show you die I will show you. Yun nga, ang hirap nito, no? Kasi nakasanayan natin si King Kong, 9 minutes pa lang, level 15 na. No? Tapos binibigyan nila ng si King Kong ng space. Naalala ko sa isang interview, sinabi pa nga niya na, bakit ka nagli-level 15 kagad ng 9 minutes? Kasi bawal tumabi sa kanya kahit sino kapag nagpa-farm. Front, lagi may biglang papasok. Actually, yung front pa nga na isa, parang automatic kill pa Matic So parang yung nagiging threat nila, I think for Onyx Philippines, dito nag-aantay lang din sila ng perfect setup from Brusco. -1 muna, yung ganun gagawin nila. Pero ito, parang hindi yata i-contest ng side ng Onyx yung Lord. Dahil more than kalahati na yung bawas. At ginamit na may Feather Airstrike. Aurora ngayon malinis. At suwabeng makakasecure ng Lord. Yun lang yung sistema ang kailangan nilang gawin Magbigay lang ng pressure itong si Edward doon sa opposing side lane. Then, nando naman kasi yung chip ni Renny J para tawagin siya kapag kailangan na siya doon sa laban. And Yue,
yung ganitong klaseng farsa na sobrang tapang, na ganun humaharap. Alam niya kasing walang kill potential sa kanya eh. Kahit kunin siya ng Kalea, may purify pa naman. Ibang klase yung aura na nararamdaman at nakikita natin sa Aurora. Parang yung mga player na to, alam mo yung sa Dragon Ball, yung umuusok-usok. Oo, Parang may mga aurang ganun yung parang eh. magre-ready na sila magiging yellow na yung buhok. Oo, Yun. parang ganun yung nagiging aura dito Pag ng Aurora. nakasayan form. Pag nakasayan form eh, and ramdam ng Onyx Philippines yun, and kailangan hindi sila magpauga dito, kailangan hindi sila magpatinag. Itong Lord na to, level 1 lang naman to, hanggang mag 18 minute, kayang-kaya nilang depensahan yun. Ibang usapan na kasi 18-minute Lord eh. Hindi na namamansin yun eh. O parang makakalimutan mo na rin lahat ng mga nangyari. Oo, parang medyo na-amnesia ka muna doon kapag 18-minute Lord na. Pero ito maganda, minion wave management for Aurora dito sa kanilang Lord. Pero parang sasalubungin agad ng Salubungin. Onyx ha. Ang pala nakaredy agad, ginap ni Predator Strike. Sakit ng damage. Nakakapag-flicker out. Isang bagsak, parang mga 20 to 25% yung nabawas sa buhay ni King Kong. Oh, tsaka sobrang linis ito by the way ng execution ng Aurora na. So 8.7k gold lead. Meron pa silang minion wave. Si Edward na sa may bottom lane, halos nabawasan na nga rin. So all over the place, yung pwedeng threat, paano mo hahabulin? Naka-ready agad na tumakbo. Oo nga eh. Bilis na. Alam mo, ang bilis talaga tumakbo ng Pasha. And ang maganda dito, may chip sila. If ever na maipit, itong Oo. si Edward, pwede niyang ilure. Pasok siya dun sa portal. Pag sumama ang Onyx, Oy. pwede na mangyari yun. Pero hindi yata nila papayagan. Ayun yung portal! Yung portal! Nailabag! Nakalipad with Cold Zone. Dangin dun si Kelra. Pero mamamatay muna si Kirk. Dalawa ang napatumba para sa mga Sonics. Pero lalaban pa ba sila? Kulang sila ng reinforcement doon sa naganap na iyon. At kailangan mo nang mag-react. Aray dito, ko! Aurora. Aray! Aray! Wait lang para mamamatay yata doon si Kelra pero makakatakas pa Baba, rin. So Aurora ngayon parang dire-diretso lang yung ginagawa nila and ang ganda nung ginawa ni Rene J kanina na wala na siyang pakialam sa lahat. Basta mailabas niya yung portal kagaya na sinabi mo Josh Cakes. Basta maka-ulti, yun na yun eh. And pinakamagandang ginagawa pa ni Rene J, yung pagpasok niya, kapag hindi pa enough na nandun siya sa loob, papasok at papasok pa siya sa pinakalikod. Bumlikir pa kanina, di ba? Lumikir pa! Para abot yung 1-1, abot yung Jushin, abot din si King Kong kung sakaling tumakbo siya, and paulit-ulit lang ginagawa ng Aurora Gaming yun. And for Yue, wala pa nga sa Holy Crystal eh. Ganun na siya kasakit agad. Diba? Knowing na for this farsa, para mas maramdaman mo yung sakit, kailangan mo mga Holy Crystal, inuna niya yung Divine Blade. Oo. Kasi kung wala ka namang magic defense at the start, kung papababain ko pa yan with the magic penetration na meron ako, di mas masakit pa rin. Ganun Oo. pa rin yung idea. Alam mo, amplified pa nga yan eh. Nag-lightning truncheon siya dito so gusto niya yung mga unang hit, masakit. Oo. Mga ganun. Chumi-chain lightning. Chuma-chain lightning. Oo. Chuma-chain reaction. Ganun pala yung mga grabe chains and blinks pala ang dito ng side ng Aurora. So another malinis na naman yata na Lord ang kanilang ma-execute for this game. At dito na yung lumalabas na sinasabi natin na nasa 3 weeks, a lot can happen. Because normally, parang sobrang dikita talaga yung nangyayari para dito sa dalawa. Pero na-discover naman natin yesterday for Onyx, parang nasi-stretch nila yung game eh. Oo. Yung kahit wala ka ng inhibitor turrets, talagang nadedepensahan pa din. Pero tingnan natin kung paano ikakapitalize ng Aurora yung Lord na dadaan dito sa may middle lane. Ayun na, salubungan na ito Bukas yung gitna nila. Kailangan dumipensa dun sa may bandang ibaba. Ngayon, Renny J ay nasa may bandang ibaba. Ang target yata dito si King Kong. Tinawag na ang tropa, tinawag na ang Northern Line. Aray ko, Bes! Ayun naman, ay nabasa siya. Overload! Yung Torres may bandang itaas at Game 1. Mabilisan lang para sa Aurora. Unti-unti nakikita ang liwanag ng Northern Lights. Aurora Gaming